Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Halos kapapalanak pa lamang umano ni Lola Puring sa kambal nilang anak na. Doon ng mahirap umano asikusuhin yung mga kambalay, hindi mero manugaran ni Lola ang mga gawaing bahay. Dahil doon ay nagpresyo silang kumuha ng dalawang kasambahay. Likas na may kaya sa buhay sina Lolo Gen, kaya naman hindi sila mahihirapal magpasweldo sa kanilang mga katulong. Dati naman na silang may kasambahay pero nawanan umana sila ng Garner. Simula nung nakawan sila ng panahon nilang kasambahay na taga may ni Garner. Napilitin na nga silang kumuha ng mga makakasama nila sa bahay pero sinigurado man nila na hindi ipagamay nila. Yumuwas pa umano si Lolo Ben sa probinsya nila sa Mindoro para namang humanap ng kasambahay na maaaring manang isama sa bahay nila sa Manila. Nung makaraping na si Lolo Ben sa Mindoro, ay kadadyang nagtanong-tanong sa mga kamag-anak niya kung may kilala ba silang pwedeng mamasukan sa kanila bilang mga kasambahay. Wala ni isang nairekomenda sa kanya mga kamag-anak niya. Kaya naman sinubukan niya magtanong sa mga naging kaibigan niya ron. Isa sa mga naging kaklase niya ang nagrekomenda sa kakilala umano nito mag-ina na pwedeng mamasukan sa kanya. Dahil lamang umano sa barangay niya yon at hindi nila ito personal na kakilala. Basta alam daw niya ay naghahanap ang mga yun ng trabaho gawa ng sobrang hirap ang pamumuhay nila. Kinabukasan niya isinadya pa raw ni Nolo yung bahay na mag-ina laping tukunin ng kaklase niya. Isang maliit na barong-barong na ubo umano ang nagplan ni Lolo noon. Medyo malayo-layo umala ito sa lahat ng mga bahay sa barangay na yun. Namumukod niyo lamang umano ang bahay na ito sa may bandang ipaas ng bundok. Tahimik ang paligid at walang makikipas sa paligid kundi ang mga halaman at naglalakihang mga pulo. Hindi pa man daw nakakalapit sa bahay na yan si Lolo Ben. Man biglang bumukas ang pintuan nito. At lumabas doon ng isang ginang na siguro ay nasa late 50s na. Laya-maya ay lumabas din naman yung anak itong babae na may nasa edad 20 pataston. Hindi daw mano nagpatumpik-tumpik pa si Lolo Ben. Kaagad man kong sinabi sa mag-ina ang pakay niya. Hindi naman na danon isip ang mga yun na tanggapin ang offer niya. Lain pa sa mag-ina. Makadano man din ang tawarap na makaraping sa Maynila. Lang tanungin sila ni Dono kung bakit gusto nila makaluwas man. Sinabi nila na daw nila magtalap na nilahi nila doon. Bagay na hindi naman naimpinggan ni Dono kung anong nais nilang ipakahulugan. Hindi na impinansin ni Lolo Ben. Bagwas ay pinanong na lamang niya mag-ina kung ano ang palala nila. Manamirising na pinpaipising umano ang mga palala nila noon. Bale, yung palayaw na lamang nila ang babanggirin ko, sir. Hindi ko na sasabihin ang po nilang palalan. Noong umuwi na nga si Lolo ay sumama na sa kanya mag-ina. May dip na happy araw daw sila nagbiyahe bago sila makarating sa Maynila. Pagdating umano nila ron, ay kaagad naman silang ipinakilala ni Lolo Benteno na Puring. Babi na ikinatuwa naman ni Lola. Idang mga regulasyon sa bayan sinabi ni Lola Puring sa mag-ina. Unang-una na roon ang bawan ang maririkot ang kamay at lalong bawal bilang tatamad-tamad. Tadi maayos naman ang trabaho noon na mag-ina. Noong una, panay ang pakipan gilas nila. Mabilis po silang matapos sa mga gawaing bahay. Malinis din umano palagi ang loob at labas na bahay. Medyo tagilig niya ng umano pagdating sa kusina. Napansin kasi nila na hindi umano sila gaano marunong magluto. Kapag daw kasi nagluluto ng karne si Manang Lucinay, may pagkamalansa. Para daw hindi niya ito hinuhugasan ng maayos. Maamoy mo pa umano yung dugo at kung minsan ay malalasano pa ito.
Minsan na raw ay nakisuyo si Lola Puring kay Inday Pising na liluto yung mga bilian isda. Kada bimagsimulod si Inday. Noong oras na umano ng pagkain ay laking gulap ni na Lolo at Lola na makita ang pinalitong isda ni Inday. Buod kasi sa himbi na ito na aliskisan, ay hindi man lamang ito pinandala ng bituka. Alinasaw umalaw sa buong kusina yung malansang amoy ng isda noon. Nawala naman na sila ng ganang kumain na mga oras na ito. Dahil tapunong lamang sinamanam yung sinapinday pisinay kasabay yung nirikong kumain. Hindi umano ibang turing nila sa mga yan. Nagkakapinyinan na lamang umano noon sila Nono at Nona. Paano kasi? Pila sarap na sarap umano yung dalawa sa isdang iniluto ni Inday. Panay umano ang subo nila kahit pa naglalabasan yung maruruming bituka ng isda na kinakain nila noon. May ilan pala umano doon na halatang hindi pa gaanong luto. Napigilan lamang umano sila sa pagkain ng bidilang magsalita si Lola Puring. Malumanay umalayang sinabihan si Inday na sa susunod na magluluto ito ng isda. Taliskisan mo lahat ang ng bituka mo yun. Sinabi rin niya na kailangan ay hugasan niya ng maigi at budburan ng asid bago prituin. Lemabandit umano ni Lola ang salitang asin. Digla umano kumalim ang pingin ng mag-ina. Na parang digla raw silang nagalit. Tahimik lamang sina pero halapas ekspresyon nila. Ang hindi kaaya-ayang pingin kay Lola. Hindi raw maintindihan ni Lola kung bakit gano'n ang inesta nila. Bigla na lamang kasing tumahimik yung dalawa at saka dadabog lang. Halos ibagsak o man nila yung plato sa lababo. Bago lumabas si na Lolo at Lola sa kusina, bigla umanunod sa ripa si Inday. Hindi raw talaga siya sanay sa pagluluto. Lalo na sa mga isda. Dahil doon daw sa kanila ay kinakain nila ng hilaw ang mga yon. Napakumat noon na namang umano si Nono at Lola. Matapos marinig ang silabi nito. Hindi na nakapagsalita noon si Nona Puring. Hindi umano kasi nga maisip kung anong paraan ng pagkain na magila ang tinutukoy nilang hilaw. Simula umano noon ay nagsalita na lamang sa pagluluto si Lolo at Lola. Hindi na nila pinagluto yung magila. Tanging mga gawaing bahay na lamang ang ipinatrabaho nila sa mga yon. Isang gabi, medicine si Lola beg sa mga inay na narinig niya sa bandang kusina. Balida di umano siyang bumawan at dahil aalang niya may mga nakapasok ka namang pusa ron. Pagsilip umano niya sa kusina, ay gayon na lamang ang pagkagulat niya. Nang makita ang mag-ilala, kumakain umano ng mga hilaw na karne ng baboy. Yun yung mga stock nila. Kinatago na iluluto sana niya sa kanilang pangalian. Hindi umano siya nakapiis at lumapit na lamang siya sa mga yan. Nagulat pa umano ang magila nang makita siyang papalapit. Kinanong uman niya ang mga ito kung bakit kinakain nila ng hilaw yung karne. Dayong pwede naman nila itong lutuin. Sumagot si Manang Yusin at sinabing, nagutom raw kasi sila ng ganong oras. Hindi na una sila nagluto dahil hindi naman daw nila alam kung paano yun lutuin. Lalong nagtaka itong si Lola Puring niya. May ipanong niya kung anong klaseng pagkain ba ang kinakain nila sa Mindoro. Doon na umano sumagot si Inday Pising. Anya, sa hirap umano ng buhay nila ron, ay hindi na sila nag-aabalang bumili ng sanggap sa pagluluto. Kinakain na lamang nila ng hilaw ang mga karne at pisda. Dahil yun naman ang nakasanayan nila. Isa pa ay madalang nang gaw silang makakain ng mga banong karne.
Sa mga oras na rin ay nakaramdam pa ng awa si Nona Puring. Akala niya ay sobrang hirap para din ang naging buhay na mag-ina sa probinsya. Hinayaan na lamang muna niya yung ganawa pero bago siya umalis sa kusina, sinabihan pa rin niya ang mga yon na masama sa kalusugan ng tao ang pagkain ng mga hilaw na karne at isda. Sinabi pa niya na okay lang naman ang sa kanya. Latuhuan naman inanaw tamang paraan sa pagluluto. Kinabukasan, hindi umano maintindihan ni Nona Puring kung bakit bigla na namang siyang nagkaroon ng mataas na labdat. Dahil hindi naman masama ang pakiramdam niya bago siya matulog lot. Dahil gon, hindi siya nakapamalengke. Lalo pati yung mga anak niyang ambal ay mayroon na ring sinep. Nang malaman naman na mag-ina ang kanagayan ni Nona Puring, ay nagpresenta ang mga yon na sila na lamang ang magpupunta sa palengke. Pumayag naman na siya kada dahil hindi raw niya talaga kayang tumayo gawa na masakit pati mga kasukasuhan niya. Mabilis naman nung nakapamalengke yung mag-ina. Marami silang pinanginang gulay at karne. Makalipas ang ilang minuto, ay lumabas daw mula sa kusina si Inday. May bala naman daw itong mainit na sabaw na lasa mangkok. Luto yun mula sa pinaghalo-halong mga gulay na para bang pinakuluan lang. Medyo nag-alaman pa si Lola na kunin yon. Then, first time niya makakita ng daluluto. Sinabi sa kanya ni Inday na higupin daw niya yon dahil nakakatulong daw yun sa pagdaling niya. Doon kasi umano ang niluto sa kanya ni Manang Lusing kapag siya rin nagkakasakit. Humigop si Nona Puring ng sabaw. Gaya man ang inaasahan niya. Matabang yon. Halatang hindi nilagyan ng asin. Doon pa man, naubos umano ni Lola yung sabaw dahil sadyang mahilig daw siya sa gulay. Doon inawan naman daw ang pakiramdam niya dahil gon. Ilang araw lang ang lumipas simula nung makahigop lang sabaw si Lola. Nag-iba na ang panlasa nito. Parang hinahanap-hanap na umano niya yung luto ni Manang Lusing. Maging si Lola Ben ay nagtataka na dahil maging yung mga karne na hindi kaanang guto. Nakakarin na niya. Minsan pala ito pa mismo ang nadire-request kay Manang na ipagluto siya nito. Masela naman o pagdating sa pagkain si Lola. Kaya nakapagtataka raw talaga yung mga kinikilos ni Palay. Isang bagay pang napansin ni Lola. Unti-unti umanong lumaki yung tiyan ni Lola. Sa bawat araw na lumilipas ay palaki na ng palaki ang tiyan nito. Daig po umano nito ang inimang buwanong bunpis nun. Akala raw noon ni Lolo ay bunpis na naman ito. Nagsusuka raw kasi ito kapag nakakapikim siya ng ulam na bili lamang sa karinderya. Tani ang gusto lamang umano nito ang kainin ay yung luto ni na Inday Pising at Manang Puring. Pinivit umano niya si Lola na magpatingin sa doktor para malaman kung buntis nga ito. Panay na raw kasang pagsusukalon ni Lola. Pati yung mga paborito niyang pagkain dati ay hindi na niya kinakain pa. Matapos ditong ipapingin, ay kinumtarma ng manggagamot na hindi naman daw nagdada ng tao si Lola. Nababahala na umano si Lolo noon, lalo pat hindi na normal yung paglaki ng tiyan ni Nona Puring. Isaw umaga, paris na raw sana si Lolo noon. Nakaramdam siya ng pagkauhaw kaya naman dumaan muna siya sa kusina para uminom ng tubig. Eksakto naman na labap na niya roon si Manang Lusing. Kitang-kita umano niya na may iniladay ito sa sabaw na ihahain niya para kay Lola. Isa yung malambot na bagay na parang gulaman. Kulay itim umanayon. Kasin laki ng piso. Sobrang dandiri si Lolo dahil galing yan mismo sa bibig ni Manang Pising. Iba na ang kutob ni Lolo Binon.
Alam na niya na may hindi tama sa mag-inaw kasambahay. Nagkulori daw si Lolo na wala siyang nakita. Bagkus ay umupo ito sa mesa at humingi ng tubig kay Manaw. Pagkatapos ay sinadya niyang tabigin yung mangkok na pinaglagyan ng sabaw na. Natapon lahat ng laman. Sa isip-isip niya, hindi siya papayag na makain ni Lola. Sakto naman at dumating si Inday at siya na lamang ang nadlinis ng natapos sa bawa. Nagpaalam nang umalis si Lola. Habang nasa daan naman na siya, ay napakanalim ng iniisip niya. Led na sabi siya na sana ay hindi pa maukapaglinan. Dahil sa pagdadalon, isip ay nagpasya siyang umuwi na lamang ulit at huwag nang pumasok pa sa trabaho. Pagdating umaning niya sa bahay, nakita niya si Inday Pising na nasa kabilang bahay nun. Doon sa kapitbahay nila. May hawak umana itong mawakok na puno ng sabaw. Kinabahan siya gawa ng namimigay pala ito ng sabaw pati na rin sa kanilang kapitbahay. Lalapitan na raw sana niya ito upang tanungin nang biglang may lalaking kumatok sa kanilang gate. Nang pabuksan niya ito, tumambad sa kanya yung karpero o yung naghahapid ang sulat. May inabot itong sulat sa kanya. Nang tingnan niya kung kanino ito galing ay nakita niyang galing ito doon sa kaklase niya nagrekomenda pinaman ang Lapinday. Hindi pa uso noon ang mga telepono, kaya naman sulat ang pangunahing paraan ng komunikasyon. Pagbukas sumano ng sulat, ay gayon na lamang ang pagkapitya ni Lolo Ben. Lanimig umano ang mga kamay niya at kubakabog ang kanyang bidid na mamasan bilin yon. Nakasulat daw kasi roon na nanghihingi ng pasensya sa kanya yung daping yung kaklase dahil ang mga kasambahay umano na nairekomenda niya ay galing pala sa mga lahi na raswal. Pela lamang niya umano ito nalaman dahil ilan sa mga kabaranday nila na malapit sa mga yun ay nahawaan ng pagiging aswang. Binalaan pa sila nito na wag daw silang kakain ng iluluto nilang pagkain, lalo na kapag sabawa. Doon daw kasi nila ipinapadaan yung panghahawa na yon. Sa bandang dulo ng sulat ay nakalagay roon ang mga sinyalis na nagsisimula ng mahawaan ng isang tao. Una na roon ang pagkawala ng mga gamit nito sa mga lutong pagkain ng normal. Pawalawa ay kakain daw ito ng mga hilaw na pagkain tulad ng isda at karne. At ang pinakahuli umano, lolobo ang tiyan nito. Lahat ng mga nakasulat na sinyalis doon ay nararanasan ni Lola noon. Bagay na lalong ikinatakot ni Lolo. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay para puntahan si Lona. Dumiretso siya sa kwarto pero wala roon si Lona. Taning yung mga anak minang kambalang naroroon at mahimbing na natutulog. Patakbo man yung pinumo ang kusina at doon ay nadatnan niya ito. Paraw manong nawalan ng lakas sa mga tuhod niya. Namlambot siya nang nakitang kumakain ng hilaw na karle si Lona Puring. At tira ba nasasanapan ito ng husto sa mga kinakain niya. Hindi ramano alam ni Lolo kung anong gagawin nilan. Sa nakikipan ay palala ng palala ang nangyayari kay Lola. Inawat niya umalay ito sa pagkain noon pero hindi umalay ito na paawat. Sablip muna siyang iniwan ni Lolo para humanap ng magaling na albularyo na may kinalaman sa mga aswala na mga hawa. Napakahirap umano humanap ng mga ganon, lalo pat nasa Maynila siya. Ilan lamang umano ang mga naniniwala sa mga albularyo at mga aswang. Karamihan nga raw ng napatanuan niya, pinatawanan lamang siya. Hanggang sa isang matandang lalaki ang napanuan niya. Itong nagturo sa kanya kung saan nakapira ang magaling na albularyo na kilala nito. Taga Quiapo umano yon.
At ayon sa sabi-sabi ng matanda, ilang yanggaw na rin ang napagaling nito. Hindi na siya nagdalawang isip na puntahan ito. Magtatakip silin na ng matuntun niya ang tirahan. Na makita niyang albularyo ay kagad niyang ikinuwento rito ang nangyari kay Lola. Gabi na nang makarating si Lolo sa bahay. Kasama na umano niya noon ang albularyo. Kakapasok pa lamang umano nila sa bahay nang marinig ni Lolo ang iyak ng isa sa mga anak nilang kambal. Kagad naman umanong nagpunta sa kwarto si Lolo. Napasigaw siya. Nagmakita na kinakagat ni Lola Puring ang braso ng isa sa kambalon. Mabuti na lamang at kaagad niya itong naawat. Bakas na bakas umano yung ngipin ni Lola sa braso ng bata. Parang wala na raw umano ito sa sarili. Mabuti na lamang at alisto yung albularyo. Meron siyang dinikdik na mga dahon at tinasalan din daw niya mga yon. Pagkatapos ay saplitan niyang ipinainom kay Lola ang katas na mga dinikdik na halamang gamot. Ilang minuto lang, nanlambot si Lola Puring. Pagkatapos ay bigla na lamang itong napsuka. Kulay itim yung isinuka niya. Malagkit na likido na sobrang baho. Maya-maya ay muli na naman siyang nagsuka nun. Sa pagkakataong yon, isang kulay itim na parang ibon yung nailabas sa suka niya. Ayon sa albularyo, kapag umano na natili sa loob ng katawan ni Lola yung parang ibon na yon, tuluyan na umano itong magiging aswang. Mabuti na nga lang at naagapan yon at nagawa niya itong isuka. Simula ng isuka niya yon ay nawala na yung malaki niyang tiyan. Bumalik na ito sa normal. Nagbunta si Lolo sa kusina para hanapin yung mag-inang kasambahay pero wala na sila ron. Pati na rin sa kwartong tinutuluyan nila, wala na rin. Yung mga gamit nila, nawawala. Marahil ay natunugan umano nila na alam na ni Lolo ang totoo nilang pagkatao nun. Yung kapitbahay na hinatira ni Inday ng sabaw, pinatingin din ni Lolo sa albularyo. At kagaya ni Lola, muntikan na rin itong mahawaan. Hindi pa ganun kalaki yung parang ibon na lumabas sa kanya. Parang bubit na daga pa lamang yon. Laking pasasalamat ni Lolo sa albularyo. Dahil kung hindi dahil sa kanya, marahil si Lola Puring ay isa na rin sa mga aswang na manghahawa. 13 anyos pa lamang ako sa taon na ito. May 5 kapatid po ako. Bali ang mga sumunod sa akin ay 3 lalaki tapos 2 babae. Ako ang panganay. Yung tatay ko ay isang magsasaka. Yung nanay ko naman ay naglalabas sa mga kakilala. Payak at masagana ang buhay na meron kami kahit medyo kinulang o salat kami sa material na bagay o sa pera nun. Isang masaya at malaking pamilya ka nga. Yung bahay namin ay medyo malayo sa kalsada. Dadaan ka muna sa medyo magubat at matalahid na parte bago mo pa marating yung kalsada. Mga 30 minuto na lakaran kung medyo mabilis ka maglakad. Tapos yung parte ng lupain na tinitira namin ay pribado. Hindi po namin pagmamayari. Nakitira lamang po kami sa lupain na ito. May mga saging, niyog at iba pa mga tanim na namumunga. Hindi pa usang kuryente kasi mahal pa ang pagpapakabit noon ng kuryente. Kahirapan ng pagpuproseso kaya tanging gasera at lamparelya ang nagbibigay sa amin ng liwanag kapag sumaapit ng gabi at madilim na ang paligid. Noon, 4:00 pa lamang ng hapon ay dapat nakasaing ka na. Nakapag-igib na ng tubig at dapat wala na ring bibilin pa sa baryo. Gawa man ng malayo at madilim ang daan. Kumbaga, kailangang pagsapit ng 6:00 ng gabi. Nasa loob na kami ng bahay. Buwan ng Abril, bakasyon noon. Ito yung panahon na sana ay hindi na lamang talaga nangyari. Holy Week. Bali yung tatay ko, Sir Sat, ay hindi na siya umalis ng bahay kapag ganito.
Mas pipiliin niya na hindi muna pumupunta sa sakahan. Naisipan niya na magpirmi muna sa bahay noon. Habang nasa bahay naman siya, naisipan naman niyang kumpunihin itong bubungan namin na hindi namin malaman kung anong klaseng hayop ang bumabagsak dito. Gawa ng talagang nabubutas ang bahagi na kinababag sa kanya. At dahil yari lamang sa kawayan at nipa ang bubungan namin at medyo marupok na rin, kaya talagang nasira ito. Kapag humiga ka, halos tanaw mo na yung mga bituin sa lapit pati buwan tuwing gabi. Ginamit mo na ng nanay ko yung naipon niyang pera para ipambili ng materyales na gagamitin sa pagkukumpuni ng bubungan namin. Yung nanay ko, likas na masino pagdating sa pera. Tanda ko pa yung isang dipang kawayan na alkansya niya. Tapos bibiyaking kapag kapuno na ito ng tigsi 5 at tigsi 10 na barya. Lunes, Abril 14. Nagumpisang kumpunihin ng tatay ko yung bahay namin. At kasama niya sa pagkukumpuni ang 2 kong kapatid na lalaki. Bata pa lamang po kasi sila pero batak na sa pagtatrabaho. Lalo na sa pagkukumpuni ng kung ano-ano. Huwebes, Abril 17. Halos patapos na sa pagkukumpuni ang bubungan ng bahay namin. At itong petsa nga na ito ay nangyari ang hindi namin inaasahan. At aakalain na makakapinsala ng buhay na hindi naman namin sinasadya. 2:00 ng hapon, masaya naming pinagsaluhan ang nilagang hilaw na saging na isasawsaw sa gilisang bagoong. Alam na mga Bisaya ito, yung ginamos. Ang panulak pa namin noon ay mainit na kating mais. 4:30 ng hapon, abala noon ang tatay ko sa pagligpit ng mga gamit na ginagamit sa pagkukumpuni ng bahay namin. Biyernes Santo na kasi kinabukasan noon at bawal di umano ang paggamit ng matatalim na gamit. Yung nanay ko naman at ako ay abala sa paghahanda ng hapunan. Tapos, yung 3 kapatid ko na lalaki ay nagigib naman ng tubig sabay hindi naman masyadong kalayuan na igiba ng tubig noon. Etong 2 maliliit naman, naghaharutan, naglalaro sa may sala. 5:30, palubog ng araw. Medyo dumidilim na ng konti ang paligid noon. Bita sa oras na ito ay narinig naming tumahol itong aso namin. May nakapwesto sa may buana ng bakuran namin. Yung people tahol na animoy ang may nakikita na kakaiba. Yun hindi namin nakikita pero may pinitingnan siya doon. Ilatusan ng tatay ang mga kapatid kong lalaki na gumayak na sa loob ng bahay. Dahil ay malan nila lang di umano na dadaan. Saktong 6:00 ng gabi kung saan nag-aagaw ng liwanag at dilim. Ay nakaamoy itong nanay ko ng hindi kaaya-aya na amoy nun. Alam niyo, amoy na galing sa imbornal na hilaluan ng amoy ng septic tank. Pasintabi po sa mga kumakain. Pero yan bang mas gugustuhin mo na lamang na wag huminga. Dahil nakakasulasok ang amoy na marayon. Nung wala ano-ano, biglang umanil itong aso namin. At saksi kami sa kung ano ang nakita ng aso namin nun. Alanganin aso at alamaning kambing. Ang nakita namin, sir. Sobrang laki na layok na ito. At gigilin na mapinipitigan ng aso namin. Kung nakakita na kayo ng anak ng kalabaw na may edad na 3 buwan mula sa pagkapalanak. Ganun kalaki kung ihahalin tulad itong nilalang na ito. Dire-diretso itong tinuho ang biranda ng bahay namin. At binangga ang pintuan na hanggang bewang ang taas doon.
Pala-adla kami sa loob ng beranda ng bahay. Hanggang sa binabangga na ng nilalang na ito. Ang misming pintuan ng salas namin ngayon. At dahil sa yari lamang nito sa kawayan ay unti-unting nasira ang pintuan namin. Sinabing ang tatay ko na ipasok sa kwarto ang mga kapatid kong maliliit. Then sa balon ay hindi ito madadamay. At kasama nila sa loob ang dalawa ko pang kapatid na lalaki na. Sa tuloy-tuloy na pagkalabog at pagbangga nitong nilalang na ito, ay siyang tuluyan na ikinasira ng pintuan namin ngayon. Hanggang sa walang ano-ano nakapasok na ang nilalang na ito sa may sala. Laki kiramdam ito sa amin. Bali ang naiwan sa sala ay ako, nanay ko, tatay ko, at ang kapatid na sumunod sa akin. Habang yung 4 ko pang kapatid ay nasa loob ng kwarto nun. Yung pwesto namin, ako am nasa tapat mismo ng pintuan. Saan mismo ang mga kapatid to. Yung tatay ko naman sa may pintuan papuntang kusina. At yung nanay at ang kapatid ko na lalaki ay nasa bandang kaliwang bahagi ng sala namin doon. Malapit sa bintana. Pinapakiramdaman din namin ang nilalaw. Ilumapit ito sa akin. Inamoy ako. Sinunod niyang nirapitan ay ang nanay at kapatid ko noon. At dahil sa tindi ng amoy ng nilalang na ito, naduwal ikong kapatid ko. Pagkaduwal niya, bigla itong sinakmal ng nilalang pero mabuti na lamang at nakailag ito. Kaya dumiretso sa dingding itong nilalang na siyang ikinabutas ng dingding namin, Sir Seth. Biruin mo, Sir Seth, kaayos lang yung sira na aming bubong pero simihira naman yung bahay namin. Pero wisyo para da. Bali-bali namang hinataw ng ipaknipatay sa likuran itong nilalang na ito. Na siyang dahilan ng pag-ani niya. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano itinagbagong anyo. At sa isang iglap, din isa itong tao. Matapos ng ilang segundo ay bumalik na naman ito sa pagiging hayop na anyo. Bigla naman itong sinakmal ang tatay ko. Pero hinataw ulit siya ng itak. Berilan. Para mas lalo itong manggalaipi sa ganit. Dito ay nagkaroon ng yabanan ng tatay at ang miralaw. Dapi pagbuno si tatay ko sa nilang na ito. Nan hindi sigurado kung mananalo siya sa laban na iwan. Sa kabilang banda ay nagbikdik ng bawal ang nanay ko, Sir Seth. Hinaluan na ito ng asin na may halo pang katas ng kalamansi. Isinabay namin ito sa nilalang. Kaya napagawi ang pansin nito sa amin nun. Nang akmang susugod na sala ito, ay hindi na nag-atuwili pa ang nalay na saksakin ito ng kutsiyo na yari sa tanso. Itong kutsiyo na ito ay galing pa ito sa lola ko. Inihabiling niya ito sa nanay ko. Ang nilalong na ito ay natamaan sa bandang bibig nun. Alam kong hindi kadaliman ng saksak na pinamonan nila lang pero pakiwari ko'y hindi nito naiintindihan. Ang sakip na dulot na pagkakasaksak sa kanya nun. Umangil ito ng malakas. At ipinungo ang nawasak na bingding at tuluyan yumayo at dumisan sa bahay namin noon. Dalahimik kami ng igam sandali. Laki ng dama na baka sakaling bumalik ang nilalang na ito. Hindi na namin naisipang kumain ng hapulan noon. Buma ng hindi namin may paliwanag. Ang takot, kaba, at halo-halong pagtataka. Kinabukasan, Biyernes Santo, Abril 18. Abala ang mga pag-abaryo sa ginalda ng oposisyon, huling Station of the Cross. Hindi na kami sumabay sa prosesyon.
Dahil sa puyat at pagod pa kami sa nagdaang gabi. Tiyang ginawa na lamang namin ay na piwi sarari at madalay mendasal. Tuwing Biyernes Santo ay may pinapainom sa amin ng tatay ko. Ay paimbuto o bunga ng palayid na tinatawag na daat. Hindi ko alam kung ano yan sa Tagalog basta ang alam ko lang na kapag nasugatan ka sa daon ng halaman na yan, ay danawa o 3 linggo bago manghilom ang sugat na ito. Yung nanay ko naman ay gumagawa ng lana o nanis na garing sa niyog na hinaluan ng asin, dahon ng bawal at kalamansi. Sinasabi ko sir na hindi magugusto ng sino man ang amoy ng lanis na ito. Pero epektibo siya sa mga sugat o kaldap na mga insekto. Natapos ang araw na ito ng matiwasay. Abril 11, Sabado de Gloria. Kinamahagi na kaninang gising. Siguro ay dahil na rin sa pagod po patakot kaya hindi namin namalaya na 10:00 na pala ng umaga noon. Pagdating ang hapon na inutosan ng nanay ko yung kapatid kong lalaki na bumili ng asin sa baryo. Tuwawa nung naubos na yung asin dahil pinagsaboy maming bunso ni Galaw na napadaan noong ikawebes ng gabi. 2:00 na pumunta sa baryo itong kapatid ko. Nang bumalik ipa'y hinihinal pa sa kakatakbo. Sabi nito, may patay umano sa may ilog. Lalaki. Hindi pa umano kilala kung sino. Dahil rin sa nakiosyoso kami ay kumunta kami sa may ilog nun. Bali 20 minutong lakaran na ay ilog na ito. Yung nakitang patay ay may sugat sa may likod, sa balikat, sa may bandang kilay. At higit sa lahat, sa may bibig. Na kung hindi ako nagkakamali, sa pwesto may yun sinaksak na nanay ko yung aso na sumugod sa bahay namin. Dumami ang mga tao sa lugar kung saan natagpuan ang katawan. May dumating na nagsasabing kaanak ko ng lalaking yan. Isang babae na sa pensya namin ay nasa 40 o 45 na. At isang talagipa at dinapidio. Biyaya ko ng kapatid ko na umuwi na dahil hapon na. Mamuli na tama ng basing maabban panit sa dalan. Umuwi na tayo, Arpe. Baka maabutan pa tayo ng William sa dam. Pang isang kapatid ko ay may ibinulong sa akin na nakita mo yung kwintas ng lalaki. Parang tawid gon sa kwintas na raso. Napansin niyo ba? Napatango na lamang kami at sinenyasan na lamang siyang tumahimik nun. Nang akmang aalis na sana kami, ay napadako ang tingin ko doon sa babae. Malalim ang pagkatitig di pa sa amin na tila ba may sinasabi sa isipan niya. Tumalikod na ako at tumalis na nga nun. Nang may kung anong narinig ako sa gilid ng tenga ko, Sir Seth, na sinabing, magbabayad tayo. Kagantihan namin kayo. Ibinalik ko ulit ang tingin ko sa kanila. At sinabi sa isipan ko na wala kaming kasalanan. Hindi namin sinasadya. Nagbaba ito ng tingin at kitang-kita ko kung paano dumilim ang itsura ng babae nito. Tinapik lamang ako ng kapatid ko na sinabing tara na at doon ako naimasmasan. Pagdating ko sa bahay, hindi mawala sa isipan ko ang mga salitang narinig ko noon. Nalatili akong tahimik buong gabi. Habang itong kapatid ko na pangatlo sa amin ay nagkwento doon sa nanay at tatay ko. Literal na malaki talaga ang boses ng kapatid ko na ito. Kaya natahimik yung mga magulang ko sa mga naikwento nitong bata na ito noon. Kinausap ako ng mga magulang ko na kung maaari, manatili kaming gising hanggang madaling araw. At yun ang ginawa namin. Pagkatapos namin magkapunan ay sinadya ko talaga magluto ng sinangag na mais nun. Yung gagawing kape. Mabango ito lalo na kung maayos ang pagkakasangag nito. Gising kami hanggang 4:00 na madaling araw ng linggo. Sa araw na ito ay kinugpo din ng tatay ko yung dingding na nawasak. Tinabinan lang kasi namin ng sako yung dingding at pinalipas ang biadres nun.
Naging maayos naman ang takbo ng araw, Sir Seth, mula sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Dumaan ang araw, linggo at buwan, hanggang sa dumating ang isang araw na hindi naming inaasahan na mangyayari pa. Hunyo 20. Maaliwalas, masaya, payapa at payak ang araw na ito. Yun bang hindi mo aakalaing may mangyayari na hindi inaasahan? Nag-aagaw ng liwanag at pilim ng umuwi galing sa kanang tatay ko. Inilapag niya muna yung mga pinamili niya sa mesa. At nagwika ng maaga tayong maghahapunan ngayon. Kasi may mga bisita tayo. Naghihintay na imbitahin natin. Napaismid na lamang ang nanay ko. Pagkatapos maghapunan ay inutusan ng tatay ko yung nanay na ipasok sa kwarto ang mga batang maliliit. At sinabing yung mga kapatid ko na lalaki ang magbabantay sa mga batang yon. Dahil ako umano, at yung nanay ko ang kasama niyang haharap sa mga bisitang nag-aabang sa mailabas. Binilinan ng nanay ang mga kapatid ko na wag lumabas sa kwarto nun. Isarado ito. Pinahiran muna ng nanay ko ng langis ang harapan ng pinto ng guhit na krus. Tapos ay inilagay ang salamin sa harap mismo ng pintuang yon. Ang kaninang maaliwalas na panahon sa gabi ay napalitan ng maalinsangan na panahon. Bigla ring nagbago ang ihip ng hangin. Lumabas kami ng bahay. Bitbit ang gasera o lamparelya na siyang nagbibigay ilaw. Hindi kami lumagpas sa bukana ng bakura ng bahay namin. Nagsalita ang tatay ko ng, "Ikaw man dyan na doy, anhi dire dayon. Ikaw pala yan doy, halika dito, tumuloy ka." Nagulat kami ng nanay ko dahil kakilala pala ng tatay ko yung bisitang sinasabi niya. Pero tumalim lamang ang tingin nito at sinabing, "Alam kong alam mo ang sadya ko dito." Sumeryoso ang itsura ng tatay ko nang marinig na yon. Sa unang pagkakataon ay nakita kong nang iba ang ekspresyon ng mukha ng tatay ko. Binaling niya ang tingin niya sa sinasabing bisita at nagsalita ng, "Alam ko ang pakay niya, Doy. Alam kong marami kayo pero mas sigit na marami kami." Na siya namang ikinagulat namin ng nanay ko. Pero sumagot lamang ito ng, "Inligtas mo ang buhay ko noon to. At utang na loob ko yun sa'yo pero nang niyari mo ang pamangkin ko, bayad na ako. Amanas na tayo." Sumagot naman ang tatay ko ng kung anuman ang nangyari ay hindi namin sinasadya. Pero kung mauulit man ang ganong sitwasyon, ay uulitin din namin ang ginawa namin noon. Lumisik ang mata ng nasabing bisita, Sir Seth. Dumako ang tingin niya sa akin pero sinabihan siya ng nanay ko na huwag mong gagalawin ng anak ko. Hindi ninyo magugustuhan na mangyayari. Na talaga namang diniinan pa ng nanay ko ang pagkakasabi nun. Mimiti itong bisita at sinabi sa tatay ko ang makakatagang, "Maaring mapapatawad namin kayo pero maniningil pa rin kami." Sinagot ito ng tatay ko, "Siguraduhin mo lang na marami kayo dahil alam kong alam mo ang kaya kong gawin." Hindi nagsalita itong Doy at inutusan ng mga kasama niya na lisanin na ang lugar namin. Hindi ko maintindihan ang tatay ko noong mga panahon na yon. Pero alam kong kakilala niya ang bisitang nabanggit. Lumipas ang linggo, buwan na taon. Hindi na rin kami ginambala pa sa kung anumang klaseng nilalang ang gumagambala sa amin. Pero sigurado akong aswang ang mga ito. At alam ko ring hanggang ngayon ay tahimik silang nagmamanman at nag-aabang ng tamang oras para makagante. Ako si Belinda, isang guro sa isang unibersidad.
Bata pa lamang ako ay mahilig na akong mag-alaga ng mga hayop. Sa edad na 5 taon, may regaluhan ako ng aking ama ng isang periko. Tuwang-tuwa ako sa kulay ng mga balahibo nito, lalo na kapag nakakausap ko ito sa isang nakakatawang konversasyon. Nang magkasakit ang aking ina noong 6 na taong gulang, ako ay napilitan kaming umuwi sa probinsya namin. Nagkaroon ng cancer sa lapay ang aking ina. Ayaw niya magpa-chemotherapy. Mas nanaising niya na lamang umano na magpagaling sa bahay. Sa luma nilang bahay sa probinsya. Kasama ang alaga kong periko. Sumakay kami nila tatay, nanay at lola sa barko, pauwi nun. Isang probinsya namin sa kinatatakutang bugad umano ng mga aswang. Ito pa ang dating paniniwala ng mga tao, pati na rin ng mga turista. Ultimo ang aking lola Rosal ay nagpatunay na meron daw aswang sa mismong baryo namin. Isang bagay na silang ayunan din ng aking ina. Sang-ayon sa kwento ng lola ko, noong kabataan niya umano ay niligawan siya ng isang gwapong lalaki. Sa gabi lamang umano dumadalaw at nagpapakita sa kanya ang lalaking yon. Isang gabi, kabilugan ng buwan, nagpaalam sa kanya ang manliligaw niya na uuwi na dahil masama umano ang pakiramdam. Lumipas ang isang oras, sumigaw ang kapitbahay ni lola na isang buntis. Humingi ito ng saklolo dahil inaatake umano ito ng isang aswang. Nagsipagtakbuhan sa bahay ng buntis na babae ang lahat ng kalalakihan nun. Sinibat nila ang isang malaking asong kulay abo. Natakam-takam sa dinadalang sanggol ng takot na babaeng buntis. Maraming sibat ang tumagos sa katawan ng malaking aso na yon. Nang hina ito at bumagsak sa side ng bahay ng naturang kapitbahay. Naintakutan ng lahat. Nang ihagis ang aso sa may damuhan, nagpalit ito bigla ng anyo. Napanganga si Lola Rosal nang makita ang hubad niyang manliligaw na puno ng sibat at nag-aagaw buhay nun. Yung malaking aso ay ang manliligaw ni Lola. Isa itong aswang. Umiyak umano ang manliligaw ni Lola bago ito panawan ng buhay. Tinawag pa umano nito ang pangalan niya pero napatakbo na pauwi si Lola. Doon na nabuo ang kasagutan sa matagal ng katanungan ni Lola. Kung bakit sa gabi lamang siya nagpapakita. Kung bakit gabi lamang siya pinupuntahan ng manliligaw niya. Dahil sa kwentong yun ni Lola Rosal, hindi ako agad nakatulog ng unang gabi kaming dumating sa bahay ng lola ko sa probinsya. Balisa ako noon at malaki ang takot ko sa kwento ng lola ko. Kaya naman nagkulong ako sa kwarto ko na dating silid umano ng nanay ko. Kasama ko ang madaldal kong alaga na periko na pinilit kong matulog nun. Papikit na ang mga mata ko noong hating gabi nang biglang nag-inay ang alaga kong ibon. Lipad ito ng lipad sa loob ng hawla niya habang umuumot. Aso, aso. Malakas na bigkas ng periko. Napabangon ako at kinuha ang hawla ng perikong alaga ko. Napalinat ako nun. Tumingin sa paligid. Pero wala namang aso. Pero paulit-ulit siyang lumika ng ingay. Ingay na bumulabog na rin sa natutulog ko na tatay. Inutusan ako ng aking ama na patahimikin ng alaga ko pero ayaw talaga nitong huminto sa pagbigkas ng katagang aso. Patuloy pa rin ang pagkampay ng mga pakpak niya. Para matigil na ang balisa kong alaga, dinala ko siya sa bintana ng sala ng kabahayan.
Napasilip ako sa bakuran naming puno ng halaman nun. At doon, may nakita akong aso. Nakatingala. Nakatitig sa direksyon ko. Kulay puti itong napakalaki nun. Kung hindi mo tititigan ng maigi ay mapagkakamalan mong itong parang oso, pero wala namang oso sa Pilipinas, diba? Mataba ito. Bilugan ang mukha pero patusok ang nguso. Matatalas sa mga nakausli nitong pangil. Malalaki ang mga mata na kinatatakutan ko nung una. Mahaba rin ang mga kuko nito, na animoy bakal mula sa malayo. Shh! Shh! Alis! Kabi ko sa aso. Pero hindi ito natinag sa kinapwepwestuhan niya. Umupo ito ng komportable at umalulong nun. Doon lamang nanahimik ang alaga kong ibon. Maya-maya, biglang tumakbo ang malaking aso ng batoy ng tsinelas ni tatay. Busangot na sinara ni tatay ang bintana at sa pilitan kaming pinabalik sa kwarto ko. Sa wakas, sa sobrang pagod ko sa biyahe, nakatulog ako ng mahaba nun. 2:00 na ng hapon nang magising ako. Pupumas-pungas pa ako nang lapitan ko si Perry. Bigla akong nagising nang makita ko ang itsura ng ibon ko, Sir Seth. Matigas na ito. Nakaipit ang ulo sa makipot na siwang ng rehas ng hawla. Wala na itong buhay. Para ba itong nagpatiwakal sa posisyon na ditatnan ko nun? Iyak ako ng iyak. Hindi ako mapatahan ng Lola Rosal ko. Kinausap ako noon ng nakaratay kong nanay na nakahiga sa tirasa namin. Tandang-tanda ko pang sinabi ni nanay noon. Belinda, anak, huwag ka na malungkot. Ang buhay ng bawat nilalang sa mundo sadyang mahiwaga. Hindi mo alam kung kailan kukunin ng may likha, kaya dapat palagi kang handa. Nauna lang yung pere ko mo kaysa sa akin. Sambit ng nanghihina kong inanon. Nalungkot ako sa realidad na sinabi ng nanay ko, pero bigla naman akong tumahan nun sa pag-iyak. Kahit na ilang taong gulang pa lamang ako nun. Walang sabi-sabi, kinuha ko yung hawla ni Perry at lumabas ako ng bahay. Suot pa ang pangtulog ko. Laganap ako ng lugar kung saan ko siya pwedeng ilibing. Gusto ko siyang bigyan ng maramal na libingan bilang siya ang pinakamalapit na kaibigan sa puso ko nung bata ako. Hindi ako papayad noon na ilibing lamang siya sa bakuran ng bahay. Gusto kong ibaon ang katawan niya sa mala-paraisong lugar sa probinsya namin. Tinitigan ko ang alaga kong yon habang naglalakad ako. Tumulo na naman ang mga luha ko, kaya nagpasya akong maglakad ng maglakad para mapagod at tumigil na sa pag-iyak. Sobrang sakit lamang kasing tanggapin ang pagkamatay ng ibon ko na yon. Wala siyang sakit at malakas pa siya nung nakdaang gabi, pero nakakita lang ng aso sa bintana. Paggising ko, patay na. Siyempre bilang bata, hindi ko maintindihan yon. Bigla akong natigilan nang mapatid ako sa daan. May malaking aso na naman pero sa pagkakataon na ito, kulay itim. Nakatambay sa gitna ng kadawagan. Napakunot noo ako nang tingnan ko ang paligid. Paano ako napunta sa liblib na gubat na yon? Bigla akong natakot nang makita kong marami pa palang ibang asong nakakalat sa makipot na daanan na puno ng damo at gumagapang na halaman. Iba-ibang laki at anyo ng aso yon. Lahat sila naglalaway. Shoo! Isang malakas na pimig ang tumaboy sa mga aso. Sa isang iglap, nagsitakbuhan ng mga aso sa iba't ibang direksyon.
Laiwan ako at alaga akong walang buhay sa gitna ng gubat. Kailangan mo ba ng tulong, bata? Isang matipudong lalaki na matangkad. May mahabang buhok at morenong balat ang nagtanong sa akin noon. Nakasilip lamang siya sa maliit na siwang nubintana niya. Matagal bago ako nakasagot. Hindi ko napansin na may maliit na kubo pala sa daanan ko na yun. Nakatabunan kasi ang bahay ng mga dahon ng saging at nakasama ng punong kahoy na may pinik. Mukhang bahay ng kalapake ang bahay niya. Tagpi-tagpi. Hiyari sa yero at kahoy. Imbito na sisinaga ng sikat ng araw dahil nasa ilalim ito ng malagong puno ng balepe. Nadahanap ako ng paglilibingan ng anagla kong peri kumanon. Pabulong kong tugon sa misteryosong lalaki na yun. Pwede mo milibin yung alawda mo sa harapan nitong bahay ko. Paanyaya ng lalaki na nagpakilala sa pangalang Abuel. Makulimlim ang kanamitan ng mga oras na yan. Wigang lablaw ang sitak ng araw. Tinunungan ako ng lalaking ilibin ang alaga ko. Pakiramdam ko ay uulan ng malakas noon kung kaya't nagmadali kami sa paghukay sa lupa. Kinaman ako ng lalaki kung saan ako nakatira. Sinabi ko ang totoo. Napaniti lamang siya. Kilala niya kasi umano ang lola po. Kinanong ko si Manong Abuelo kung kilala siya ni Lola pero umiling lamang siya noon. Ang tatay ko ang kilala ng lola mo, sabi ng mga abuela. Nang matapos naming ibaon sa lupa ang alaga kong ibon, nangako si Mon Abuel na babantayan niya ang punpod ng pere ko. Nalagpas niya naman sa akin noon. Dala ko pa si Mon Abuel na padadantay niyo umano ang kunkod ng alaga ko para sa akin. Babantayan niya ito araw at gabi. Dan maraming ang mga asong naghuay ng lupa sa lugar nila. Baka hanap lamang na makakarin. Nagpasalamat ako kay Ma'am Abuel. Magpapaalam na sana ako nun. Nang mapansin kong may bakang lalaki na nakaslip sa butas ng bintana. Sino siya? Tanong ko sa kanya. Ano ko? Si Atong. Mukhang may sakit ang bata. Pensya ko ay kasing edad ko ng binsya. May kakaiba sa mga mata ni Atong. Hindi kulay ipiman kulay ng mga mata niya. Abuhim. May sakit po ba siya? Tanong ko. Biglang nalungkot si Mang Abuel sa panungkulaywan. Tama ang hula ko na magkasing edad lamang kami. At sa loob o ng ilang taon ay hindi pa nakakagala sa labas ng bahay nila si Atong. Minsan kasi wanong lumabas ito ay pinadibiskitan lang ng ibang bata sa bayan. Pinabsusuntok si Atong at pinarapalan ng manong anak ng halimaw. Napigilan ako sa sinabi ni Mang Abuel. Pero imbis na matakot kay Atong ay mas lalo akong nakaramdam ng awa sa kanya. Milapitan ko ito at ninipian. Natuwa ako kay Atong dahil mukha siyang maamong tuta noon. Ako si Belinda. Kamusta ka, Atong? Mailawan ko salita. Hindi umimik si Atong na. Umiwas siya ng tingin sa akin. Yung pinako niya ang mga mata niya sa side noon. Gusto ko sanang makita ulit ang mga mata niya dahil may naaaninag akong kakaiba. Baliktad out of fiction ko sa mga mata ni Atong. Napatayo ako sa bulat nang biglang kumulog at tuwidlak. Kailangan ko na po umuwi. Uulan na eh. Paalam ko kay Mang Abuel. Mabilis akong lumabas ng bahay pero hinawakan ako ni Ataw sa braso. Hindi siya nagsalita pero nang nakita kong pumapatak ang buwan. Lumayo na ako kaagad sa kanilang mag-ama at tumakbo sa amin pa uwi. Habang kumatakbo ako sa gitna ng kadawagan, ay may mga itim akong ibon na napapansin na nagliparan papalabas ng gubat. Natakot ako sa dami nila. Kala ko nga mga paniki yun.
Malalapad kasi ang mga pakpak. 3:00 ng hapon nang makauwi ako. Pagdating ko sa bahay ay pinagalitan ako ng aking ama. Saan daw ako nagpunta? At putikan akong bumalik sa bahay. Sinabi ko naman ang totoo. Biglang sumingit sa usapan si Lola. Bakit umano ako nagpunta sa lugar na yon? Sa gubat. Doon nga nakatira ang dati niyang manliligaw na aswang. Nangilabot ako at hindi nakapagsalita nun. Pumasok bigla sa isipan ko ang binanggit ni Mang Abuel na hindi siya kilala ng lola ko pero ang tatay niya ang kilala nito. Inutusan ako ng tatay ko na maligo. Naligo ako at nagbihis ng bagong malinis na bestida. Sumapit ang 6:00 ng gabi. Binantayan ko ang nanay kong namimilipit sa sakit ng tiyan nun. Pinainom siya ng gamot ni tatay nang mapadukwang ako sa ibaba ng terasa. May isang batang maliit na bilugan ang mata na nakatingala sa akin nun. Atong, anong ginagawa mo dito sa amin? Malakas kong tanong sa anak ni Mang Abuel. Kasabay ng muling pagpatak ng ulan. Inangat ni Atong ang hawla ng pere ko na naiwan ko sa bahay nila. Naku, salamat Atong. Hinatid mo pa yung hawla. Halika, akit ka. Mabilis kong binaba si Atong sa bakuran at inalalayan ko siya paakyat sa terasa. Wala noon si tatay. Nasa kusina kasama ng lola kong nagluluto ng hapunan naming dinuguan. Pinaupo ko ang basang-basa na si Atong. Hindi pa rin siya umiimik nun. Basang-basa ka, Atong. Sandali lang ah. Kukuha ko ng kamiseta na kasya sa'yo. Iniwanan ko siya sa may terasa kung saan naroroon ang pahingahan ng nanay kong may sakit. Mabilis akong kumuha ng tuyong kamiseta ko na pwedeng suotin ng lalaki at malinis na tuwalya nun. Pagbalik ko sa terasa, natigilan ako nang makita ko si Atong na inaamoy-amoy ang tiyan ng nanay ko. Nakapikit si nanay kaya hindi siya nakikita nun. Hinang-hina na kasi ang nanay ko nun. Hindi ako nagpahalata kay Atong na pinapanood ko siya mula sa dingding na naghihiwalay sa terasa at sa upuan. Maya-maya pa, nangilabot ako sa ginawa ni Atong. Tinila-dilaan niya ang mukha at leeg ng aking ina. Umabot hanggang sa mga braso nito. Ultimong ang mga paa ni nanay. Para bang ginagawa niyang talaba. Atong, anong yung ginagawa mo? Nagulat si Atong sa lakas ng boses ko. Napatili ako nang mapatingin ako sa hagdanan namin nun. Yung asong puti na nakita ko noong unang gabi sa probinsya. Naglalaway na sinagpang ang nanay kong nakahiga nun. Sumigaw ako. Tinawag ko ang nanay ko pero paglingon ko ay nawala na si Atong sa terasa. Isang maliit na asong itim ang nakita kong nakapatong sa dibdib ni nanay. Sigaw ako ng sigaw habang naroroon ang dalawang nilalang na yon. Yung malaking aso ay para bang kakagatin si nanay nun. Nakatitig ito sa braso niya. Walang ano-ano ay parang hinila nila ito pababa sa may higaan. Dahilan para mahulog ang aking ina sa may sahig. Nabagok ito. Malakas ang aso kahit napigilan ko. Hilampas ko ng tsinelas pero parang aambahan ako sa kamay nun. Tuluyan lang kinaladkad ng dalawang nilalang ang nanay ko pero biglang dumating si Lola. May dalang isang garapon ng asin at bugkos ng bawa. Isinaboy ni Lola ang dala niyang asin sa mga naglalaway na nilalang. Magsilayas kayo sa pamamahay ko! Sigaw ni Lola. Mabilis na tumalilis ang dalawang aso.
Hinabol sila ng tatay ko, bit-bit ang buntot paginon. Nahataw sila ni tatay at nag-iyakan ang nilalang. Pinagtulungan namin dalhin sa ospital si nanay pero sa honor jeep pa lamang ng kapitbahay, wala na siyang hininga. Inatake umano sa puso, sabi sa ospital. Hindi raw dahil sa tinamong kagat ng kung anong aso ang dahilan ng pagkamatay niya, kundi sa mismong komplikasyon ng sakit niyang cancer. Aswang sila Atong, Lola? Tanong ko kay Lola. Ang batang si Atong ay anak ni Abuel. At si Abuel naman ay anak ng manliligaw niyang aswang. Pamilya sila ng mga aswang noon. Bali nung nanliligaw ito kay Lola, ay meron na nga itong anak sa labas. Magmula nang malaman ko yon ay hindi na ako lumayo sa tabi ng Lola at tatay ko. Hanggang sa lamay ni nanay sa bahay, naging alerto kami sa posibilidad na magkaroon ulit ng pag-atake ni namang Abuel at Atong. Nang mailibing na si nanay sa sementeryo, ay binilinan kami ng pari na bumalik na agad sa Manila. Hindi kami ligtas sa lugar na yon, na kami-kami lang at walang nakakakilala sa amin. Lalo na't hindi kami taga ron. Nagpasya si tatay na bumalik agad pagkatapos na maibenta ang lumang bahay namin na yon. Hindi na ako nakabalik pang muli doon. Sa libingan ni nanay at sa puntod ng una kong alagang hayop. Nang ako'y maging isang litimong guro, ay hindi na nawala sa klase ko ang diskusyon tungkol sa mga aswang. Naging parte na kasi ito ng curriculum ko, kung saan masinsinan naming pinag-uusapan ang agham panlipunan na tumutuon sa pag-aaral ng mga panlipunang pag-uugali ng tao, mga ugnayan sa komunidad, kultura at siming ng isang probinsya, panlipunang paniniwala, at sa pang-araw-araw na buhay ng isang pamilya. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan Dungkil. Tubing taadang sa may binggit. Pero kasalukuyan na sa Manila. Nung araw, bantog sa amin ang isang albularyo na itago na lamang natin sa pangalang Apangkito. Ito ay base sa papay kong si Wilbert. Uso kasi sa lugar ang mga lokal na albularyo. Maginay niya sa kasalukuyan ng umiiran at talagang sila pa rin sigasan daram na mga residente dito. Malayo kasi sa kabiyasan ng Takabaw. Bukod pa dyan, napakahirap puntahan ng lugar na ito. Lalo na noon na wala pang maayos na daan. Maging salarin nila kahit may dane, napakahirap pa rin dahil buwis buhay ang patungot pauwi doon. Malidasan ng kahit konti, doon talaga pupulutin sa ilalim ng pampaw. Kapag nakaraping ka naman, yung pagod at pagsuong mo sa napakadelikadong antas na lupa, magiging sulit yon. Napakaganda ng lugar na ito. Malaan naman ang kagandahan na iisipin mo napaka-imposibleng magkaroon ng ganito sa isang lugar. Lalo na yung mga nagkanap na talon. Lani may umiiyak na bundok. Research pa yung lugar mga kaguniw. Didilat na namang ang mga mata nyo sa tadlay ng yaman ng kalikasan dito. Sa mga nakapunta na, pwede kayo mag-comment. Pero noong mga panahon na yun, baling-balita na may mga aswang sa lugar. May mga dayo daw na nawawala. At walang pinagbibintangan na mga nukal na mamamayan doon, kundi ang mga aswama. Ayon sa kwento ng tatay ko, dekada 70 umano ito nangyari. At ito ding panahon ito ay nalaman ng tatay ko kung ano ba talaga ang pagtatao ng bantog na manggagamot doon na si Apangkito. Nagsimula ito nang may nawawa ng mga hayupan. Hanggang sa isang dayo na ang nawala at naging sunod-sunod na ang mga kaganapan.
Yun alam ni Apangkito ang dahilan at doon niya natuklasan na aswang ang may kagagawan. Siyempre, hindi nalingid sa kaalaman ng matanda nito ang nilalaw. May alam din ito sa mga engkanto. Pero nakakapagtakang nagkaroon ng mga aswang ang lugar samantala matadan naman umanong payapa ito. Itong si Apangkito, kapitbahay lamang nila ng tatay ko. Bali hindi talaga sa sentro ng takadang nakatira ang unang ang namin. Sa mas liblib pa ito at delikadong posisyon ng lupa. Bata pa ang tatay kong si Wilbert na mga panahon na yon. Nasa edad 16 na taong gulang. Siguro, mas magiging malinaw kung ipupukol natin ang paksa. Lamang dahil mismo sa tatay ko. Itong si Wilbert, laging nakikita si Apangkito na nasa gilid ng pampala. Pipong maghapong nakatayo. Natanong ni Wilbert sa tatay niya kung ano bang ginagawa nito. Ayon naman sa tatay ni Wilbert na pangalan ng tatay Jurel. Nagdadason umano. Tagdod pa nito. Baka naghahanda dahil na narinig ni tatay Jurel na papatayin daw ni Apangkito ang mga aswang. Mabidyang napadako sa lugar. Ilang araw umano noon, bumisita itong si Apangkito sa bahay nila. Ayon dito, hihingi daw siya ng tulong para kahit papano. May alalay siya sa pagtugis sa mga aswang. Kadod namang nagboluntaryo itong tatay Jurel. Siya na umano ang dalhin nun. Pero dahil sa pagkakaroon noon ng interes ni Wilbert, nagboluntaryo na rin ito. Hinabluan siya ng tapping dahil baka ako mapalo. Pero sabi ni Apangkito, kung tatlo, mas maganda umano. Dahil tutog na umano ito sa gagawin niya. At mas maganda yung sila Wilbert at tatay Jurel dahil alam naman ni Apangkito na mapagkakatiwalaan ng mga ito. Ang tahanan nilang pamilya ay napakapalapalaw. Pero sobrang kibay nito na umaakmas kung gaano kapinigiro ang lugar. Duwa sa kahoy. Pero ito yung mga kahoy na may mataas na uri. Itong tinatawag ay tugas at lawal. Silintado ang bandang baba. Isang palapag lang ang bahay na yung kwadrado. Bungalow type. 4 ang miyembro ng pamilya. Ang nanay ni Wilbert, ang kapatid na bunso, at sinambag ama. Sa ibabang parte naman ng bahay nila ay naroroon ng atirik ang tahanan ni si Apangkito. Walang asawa, walang anak. Sa makatuwid ay walang sariling pamilya. Maliban na lang sa mga kamag-anak sa lugar. Ang bahay nito ay maliplaw. Simasapat lang talaga para sa iisang tao nun. Dadabno niya Apangkito. Wala namang dapat ipag-alala si Patay Jurel Loin kasi nga, hindi naman sila ang aharap sa aswang. Hindi ang albularyo. Magiging bugaw lamang sila at lirituhin ang aswang sa lugar. 4 na araw daw mula sa mga sandalin yon. Dun sila kikilos. Doon niya din umano sasabihin kung ano ba ang dapat nilang dalhin. Matapos makapagsalita nitong si Apangkito, umalis na ang maranda. Itong si Wilbert, bagamat alam niyang albularyo nitong si Apangkito, wala pa siyang idea sa kung anong kaya nitong gawin. Oo at napikita niyo manggagamot pero ang tanong, bakit napakadaling nito sa larangan yon? Ano ang abilidad at saan galing ang pagiging albularyo nito? Diyan niya pa lang kasi naisip ang lahat dahil itong si Apangkito lang naman ang may lakas na loob na humarap sa mga aswang. May ibang albularyo doon sa lugar pero wala namang ginawa ang mga ito. Kung hindi ang magpayo lamang sa mga residente na mga pangontra pero hindi naman umano umuobra. Natanong niya sa kanyang tatay kung kaanak ba nilang matanda. O sabi naman ng tatay Jiren,
kamag-anak. Pero napakalayong kamag-anak nila ito. Hanggang sa umabot na sa punto na nagtarong na ang binata. Sa kung alam ba umaman ng Papa Jerry kung bakit naging isang albularyo ang matanda noon. Ayon sa kanyang ama, maagam naging albularyo si Apangkito. Binata pa na, napsisimula na itong mandamot. Natabi na ayon umano sa yumaong lolo ni Willibert noon. Namatay ang pamilya ni Apangkito noong panahon ng gera. Mag-isa na namang gawitong si Apangkito. Tapos ay nagpadako sa lugar at nagtayo ng maliit na bahay. May lupain kasi umano ang angkan nito doon. At yan na ang kinapipili ka ng bahay nito. Hanggang sa isang araw, bigla umanong nabaliw itong sa Apangkito. Hindi na daw lumanabas ng bahay. Dahil may mga kung anong nakikitang nakakatakot. Ipinatingin yon sa isang albularyo. Hanggang sa napag-alaman na sapitin ng mga elemento ito. Hindi daw nagawang magamot yon ng isang albularyo. Hanggang sa dumating ang punto na nawala na namang ito. Hindi nagpakita. At inisip na baka patay na. Baka nalablab ito sa pangkral. Pero noong hanapin nila, wala pa naga. Walang bakas ng labi kahit man ng anino. Isang taon na nakalipas, bigla na lamang umana itong yumitawa. Maisig ang natawan. Tapos mabaling na yun. Ang mga tao umano sa lugar, sobrang nagtaka. Natalong pa nga umano si Apangkito kung saan galing pero ayon dito, naroon lang naman daw siya sa lugar. Manghang-mangha umano sila dahil ang tinukausap at talagang pulido. Yun tipo bawat salaysay ay mapagkakatiwanaan. Labuksan tuloy yung usapan noon. Labaka kinuha ito ng mga engkanto at pinauwi matapos ng isang taon. May mga bala pa daw itong tiraso ng ginto. Yung maliliit na piraso na iisipin mo kung saan niya nakuha. Almuasta kapag tataka pa dyan. Noong may nagkasakit umano sa lugar at isinubod sa isang albularyo. Bigla na lang umano itong lumitawa. Tapos ay pinayuhan ng albularyong yun sa mga gagawin. Malabis tamang ikinagulat ng mga nakasaksi. Isipin niyo diba? Ang albularyo, pinayuhan ng isang binata. Lamsan din umano ng albularyo yun yung mga payo ni Apangkito. Kuwalin ng pasyente. Ayon sa albularyo, tagtong araw ang pakikipaglaban niya dahil nabati ang pasyente ng niralam. Tikbalang lang naman noon nakabati pito na siyang imposibleng pagalingin naman no. Pero dahil sa payo ni Apangkito, yun na gumaling ito. Damanap si walong dagsain sila Apangkito ng mga mampapagamot. Maging ang mga albularyo, isinasangguni nilang pasyente kay Apangkito. Partikular sa hindi nila napapagalingan. At dito na binansagan si Apangkito na isang bantugang albularyo. Epay, hindi ba umamin sa Apangkito kung saan siya daling ninawala siya ng isang taon? Yun na anak walang sinabi ni ba maliban na lang sa hindi naman daw siya nawawala. Maririto lang. Yung lolo mo na sobrang lapit niya na sa isa't isa hindi sinabihan. Listeryoso yung paong yan. Marami ang naghihinala na hindi na ang potong Apangkito ang bumalik. Isang suwago na na yan. Hanggang sa nasalay na rin ang mga tao at nawala na yung paghihinalam yan. Basta, kung ano mga sinabi niya, tama yan. Hindi pa nagmimintis ang matandang yan. Basta, partikular lang sa usaping kakaiba ha. Napakabiyasa niyan. Umaga na mga sandali yun. Kasalukuyan noong patuo ang mag-ama sa kanilang panayan. Kung hindi yan ay katanong, itong lugar ng Benguet lalo na sa Pakadaw, maliban sa napakagandang lugar,
Saksakan din ang yaman nito sa kultura at kasaysayan. May hahalim tulad ang lugar na ito sa Banawi Rice Terraces dahil habban-habban din ang patayan dito at makikita ang sipag at talino ng mga tao sa paglikha ng ganitong istruktura. Habang tumatakbo ang araw, itong si Wilbert, lumanakas pa umanulalo ang kurisidad. Pinupuntahan niya itong matanda. Sinusubukan niya maging kaibigan ito. Ang motibo niya ay alamin ang misteryo sa pagkatao niya na siyang hanggang sa mga panahong yon ay nagpapabagrabag pa rin umano sa isipan ng mga residente. Dati pa naman mabait si Apangkito. Pero hindi nga naman lumalapit dito si Wilbert dahil ang tahimik na tao. Yun people, magana naman daw lumapit. Pero na mga sanda din yun, nakikipag-ugnayan na siya sa matanda. Marami siyang pinatanong. At habang nangyayari yon, ay may pinagkakaabarahan itong si Apangkito na rinid sa kanyang kaanaman. Umuukit umano yun ng kaway. Para bang isang imahe ng tao. Iba lang ang mukha. Marami nang natapos si Apangkito. Makikita ito sa dibisyon ng dingding at nasa iba't ibang hugis ito. May nakita pang tao si Wilbert nun at may dalawang ulo. Tapos may isa pang ang ulo umano ay may sa pagkahawig sa kanabaw. Pero yung nakakatawang pansin sa kanya, yung may ulo ng kabayo. Yan lang sa tingin ni Wilbert ang alam niya sa lahat ng mga inupit na yon. Tikba lang. Mga Pangkito, malakas ba yung aswang? Tsaka ano po yung mga ginagawa niyo? Iba kasi yung mga mukha. Pasimpleng tanong ni Wilbert. Pero ang pinupunting niya talaga ng mga panahon na yon, hindi ang aswang. Hindi ang mga gawa ng matanda nun. Malakas ang aswang para sa karaniwang tao. Huwag kang mag-alala. Ang sabi ko, ako lang naman ang haharap, diba? Kailangan ko ng karaga ng katuwang para masugpo ka agad at hindi na tumadali pa. Tapos ikaw, dahil mga naiisip pa lang ng mga nilalaw. Kapag wala akong ginagawa ay itong pinagkakaabalahan ko. Mga iniisip po, pwede po ba yon? Siguro, lakitan niya na yung mga yan, no? Mga Pangkito, totoo bang nawana ka daw ng isang taon? Parapit na ng parapit noon si Wilbert. Sa nais niyang malaman. Ipinagdadasal niya daw noon na sana ay magayab itong matanda nito sa kanya. Tumawa daw si Apangkito at ang sabi nito, hindi lang daw si Wilbert ang nagtanunan din nun. Dagdag ng matanda. Nakabibin niya na umano ang paulit-ulit na tanong pero sinasagot niya naman ang paulit-ulit ito. Hindi kasi sila naniniwala na hindi talaga ako nawala. Hindi pa lang naman ako. Ang kukunit. Minsan po ay nag-iimbestiga sa akin. Akala siguro hindi ko alam. Parang maaswang. Dumadanaw sa gabi. Naririyan lang sa labas, umaanigid na parang mga baliw. Minsan binabato ko. Minsan pinaparinggan ko. Eh, ito talagang mga tao. Kapag nakakita o nakasaksi ng parang isang milagro, mabilis pa sa kidlat at makapakalap ng balita. Sa bagay, wala naman ibang inatupag kapag walang pinagkakabalan kung hindi ang pag-usapan ng kapitbahay, di ba? Hindi naman po sa nakikialam po. Gusto ko kasing malaman kung ano ba talaga nangyari. Nabaliw daw po kasi kayo. Tapos pagkabalik, bukod sa matipon matino na daw kausap. Siyempre po, magtatakay talaga yung mga tao. Kung manalaman ko po yung patungkol dun, ipinapangako ko po na hindi ko ipagsasabi sa iba. Sa akin lang po. Sa pingin ko, W talaga yung pagkatao niya. Napaharikit lang tawa itong si Apangkito. Pero pagkatapos umano nun, pinitigan ng mata sa mata si Wilbert. Yung people, pitigbaw na hindi makipaan ng anumang emosyon. Alam mo, gusto kita. Gusto ko yung ugali mo. Siguro'y napakatapang ng tao
At siguro sa lahat ng nakausap ko, ikaw lang inadprangka sa akin na walang paligoy-ligoy pa. Totoo na nabaliw ako. Labaliw dahil hindi ko inaya noon ang mga nagpapatipa sa akin. Nawiyuda sa magulang at galit ako sa mga pumatay sa kanila. Lagi kong sinasabi gadampi ako. Diyan o. Diyan mismo sa malaking batong nakabumad sa pangpala. Diyan ako sumisigaw noon. Dudod po niya Pangkito. Para umanong nabati nga mga lamang lupa noon. Lagarit sa kanya ito at nagpakita mga lon. Walang araw na pinanamplas. Bawat liwan niya sa o saan banda. Nakakakipa umano siya ng mga niranawa. At ang malayman, ito na daw ang mga inuukit niya. Hanggang sa inga, labaliw siya. Bumigay ang kanyang diwa. Tapos ay nagising na naman siya sa isang lugar na walang kabahay-bahay nun. Mas masahol po manu sa gubat yun. Nagtatayubi ng mga puno na hindi niya mawari o anong uri. Ni isang tao, wala talaga siyang nakita. Dahil may naririnig siyang boses sa lugar. At ito ang gumabay sa kanya sa mahabang panahon. Lamoy siya sa lugar na yun. At ang kausap niya ay yung boses na hindi niya nakikita kung sino. Hindi niya rin alam kung tao ba ito o hindi. Hanggang sa dumating umano ang punto na sinabi noon na tapos na daw ang pagdadalamhati ni Pangkito. Tapos na ang galit. Tapos na ang kalungkutan at pangungulila. Dahil dito ay pwede na daw umuwi si Pangkito. Sinadya daw siyang dalhin sa lugar na yon para maging panatag at magkaroon ng bagong buhay. Tinulungan umano siya para maging matatag. Nagpakita daw sa kanya ito. 10 ng mga nilalala na napakapapanik umano. Napakadami umano nila. Yung pinanggadali na ng boses. Ganing sa isang tao na ubod ng tangkad. Mahaba ang buhok. Labliliwanag daw ito. Lakasuot umano yun na parang kumot na sobrang puti. Naiisip ni Pangkito na baka yun ang Panginoon. Pero sa kabila ng mga sinabi nitong Fred na siyang umuwi, ay pinili ni Pangkito na manapili pa sa lugar. Napamaan na kasi umano sa kanya ito. Kung kaya naman napaunlakan ang albularyo. Matapos noon ay nawala yung malaking tao. Pero naiwan naman umano doon ang sangkatutak na nilalawa. Dita niya nalaman ng kapit ng kalikasan sa mga lamang lupa. Dito din siya nagkaroon ng abilidad na hindi makikita sa iba. Natitunan niya ang lahat ng yan mula sa boses na naririnig niya na para bang binigyan umano niya ng katalian na hindi pangkaraniwan. Maging sa mga nilalang doon, may natutunang abilidad si Pangkito. Dahil halos lahat daw ng mga nilalang na yon nagsasalita. Ibala lang daw ang lingwahe pero naiintindihan niya ang pagkumpas ng kamay nito. Ang ilan nga dito, laging kaibigan niya umano. Pero ilamang yung mga dadante. Dahil bawat uri ay may magkakaibang ugali umano. May ubod na ang papangit na ugali at yung tipong pipig pa lang para ng kakain ng buhay. Lalo naman yung mga petbanaw na siyang pinakamasunit sa lahat ng nakilala niya. Hanggang sa noong natulog daw siya sa kanyang ginawang kubo sa loob ng gubat. Pagkagising niya, nasa tapat na siya ng bahay niya sa Takadang. Nakakabaliw umano isipin ng mga nangyari na tumagal na pala siya ng 1 taon mahigit sa loob ng lugar na yun. Wala naman siyang maisagot sa mga tao. Dahil alam niyo naman iisipin lamang siyang baliw. Kung kaya't pinaliwas niya ang lahat, inilihim niya ang mga naranasan niya. Looking sa pito kay Wilbert, na sana umano kung gaano niya pinakaiingatan ng lihim na yon. Ganun din ang pag-iingat ni Wilbert noon.
dahil itong binatang ito lamang ang nasabihan niya sa kanyang pagkatao. Hindi halos makapagsalita si Wilbert. Yumulutang anang diwa sa kawalan sa sobrang pagkamanga sa kanyang natuklasan. Oo at pinaghihilalaan ng iba dahil engkanto ang kubuhat ibinalik. May pagkakalapit ang dahilan pero sa loob-loob nito, may mas mahiwagra pa doon. Isipin yung nakakausap niya mga nilalaw. Tapos yung bumubulong labi kung hindi siya nagkakamali. Yung matangkad na paong nakaputi. At kung hindi din siya nagkakamali, ang lugar kung saan napapadpad itong si Apangkito. Paraiso. Mula ng pag-uusap na yun, ay tila ba bukas na si Apangkito dito kay Wilbert. Dahil bahagi pa nga ng matanda sa kung ano palaga ang gagawin niya sa aswang. Huhulihin niya lang naman ito gamit nilang dalawa ni Wilbert at ang kanyang tatay. Magaling umano sa linlang ang mga aswang. At kung gaano ito kanupit sa linlang, sasabayan niya rin ang paglilinlang. Ihanda namang umano ni Wilbert ang kanyang sarili. Baka yung tapang na nakita ng matanda sa kanya sa mga puntong yun. Piti ang mawala. Pagdating ng nakapdaw araw, lagudyat na si Apangkito na kikilos na sila. Umaga daw yun at ang sabi ng matanda. Kung hindi na ito mapupuksa sa araw, ay tutugyusin pa din sa gabi kahit pa nasa kasigsadan ng kanakasan ng mga ito. Yung pangyayaring yun mga kagivew, maraming nakasaksi. Alam na mga manalapit na kapitbahay doon ang gagawin nila. May mga nagtatapang kapawan pang gusting sumama pero inanggihan na ito ng matanda. Sapat naman noon patlo. Gawa ng kapag mas marami pa doon, mahihirapan na silang hulihin ang mga aswang. Maaari kasing umalak ang salita sa lugar. Dahil limitado ang dadaling tao. May nagtanong pa sa kung saan sila pupunta pero kaduda-duda ang tanong na para bang singsunod ang mga ito. Hindi to ko eh. Basta malayo. At hindi pa ako sigurado kung doon ba nakatira. Kung sino mang nagtatangka dito sa sumunod ha? Huwag na huwag niyong gagawin yun. Huwag nating pahirapan ng sarili natin at palalain ang sitwasyon. Umalis na sila matapos ng pag-uusap. Yumayo na yumayo dahil na nakamatsud pang ilang mga residente. Hanggang sa napadao sila noon sa masukal. Saka pa naman sila humihis ng daan. May bera silang tali noon. Gaya pa paano, kapag may mahihirap na daan ay hindi sila mahirapan. Nababa sila ng lugar pero sa may bandang likuran ito ng bundok na iyon. Na kung saan naman napakalalim ng bangin dito. At may talon daw noon na kapag natapak ka sa tubig ay sobrang sakit umano sa katawan. Matayo kasi ang pinagmula ng tubig doon. Hindi nagsasalita si Apangkito. Nakasnab lang ang magamas sa kanya. Pahirapan malandaan pero naaayanan naman nilang tahakin yun. Hanggang sa makarating na sila sa pila ba kulob na lugar. Nakakatakot tumalyon ayon kay Wilbert. Paano ba naman kasi? May kakaibang tinig doon na noon pa naman niya narinig. In people, parang malaking pusa na lumalanbe. Talon na ganun umano. Nagsalita umano itong si Apangkito. Ayon dito, tiyan na umano ang naririnig nila. Isang uri ito ng impact na sobrang galing magpanggap. Napakadelikado umano nun. Dagdag lang matanda. Bukod sa tiyanak mayon, ramdam niyo may aswang. Nanumang sandali umano, maging alerto. Dahil kapag nagubyap na si Apangkito, yun daw mano yun. Labta na naman si Tatay Geralon kung sa tingin bo mano ni Apangkito. Ilan ang aswang doon sa lugar. Ay naman sa matanda.
Hindi nga matansya. Presensya lamang kasi umano ang nararamdaman niya ng mga panahon na yon. Sumunod tayo sa akin. Dito tayo banda sa ibaba pa. Parang bitima yung pubid ng mga hayop at mapanalasang aswang na yan eh. Naglakad na mabilis si Komsi Apangkito. Iisipin mong hindi umano matanda yon. Napakabilis maglakad. Tapos hindi pa napapagod. Samantalang silang dalawa nung magama. Hapong-hapuna tinahabulan niya. Ang lugar na ito ay parang hindi daw nasisikatan ng araw. Sobrang kapal ng gubat doon. Yung tipong na, parang hapon na. Dahil pirik ang araw noon. Tsaka malamig daw sa pakiramdam. Parang iba. Nasa ibaba nito banda pero nabalat ng ulap. Bali amog na humahanit na sa lupa. Ilang sabilit tumano nun. Nakakita si Wilbert ng 3 tao na nagkukumpulan sa gilid ng wanaking bato. Naglaki pa sila nito. Nagpulasan umano ang mga yon. Habang nangyayari umano nito, si Apangkito umano doon na sabi na, yun na yung mga aswang. Umabante ng lakad si Apangkito. Sumunod naman kagad ang mag-ama. Hanggang sa doon ay nasilayan nila ang labi ng isang tao. Lasog-lasog umano ang atawan nun. Ayon kay Apangkito, tinain yun na aswang. Dagdag pa nito, dito nakatira ang mga ninilawa. Silugin na lamang daw nila ang labi. Dahil hindi na talaga maitsura ito. At may ilang parapi na inuod na. Sabi ko na nga ba, busaw yung aswang eh. Wala na bang ibang aswang na sobrang mapanalasa kung di ang uri ng nila? Dito ang tira nila. Mapaaraw mo na gabi. Delikado yung mga aswang na yan. Wika niya pang kitiran. Silunob na nilang labi. Doon. Sinabi man niya pang kipang gagawin nila. Isa daw sa kanila ay gagawing pain. Huwag daw mag-alala dahil walang mangyayari. Bagamat pa ay may hindi naman makakalapit ang mga aswang. Dahil nga may gagawin naman na siya sa lugar. Hindi naman nag-alaman noon si Tatay Gerald na akuin ang pagiging pari noon. Nabaala pa si Wilbert doon nang. Hindi pa na napagtatanto kung ano ba talaga ang gagawin ng matanda. Pero nang muling magsalita rito, di na siya naging panatag. Mas maganda sa gabi dahil mas agresibo sila talagang lalapit. Hindi katulad na may araw. May ilap pa sa usay yung mga yan. Sa layan wala sinong anam sa kung anong kaya kong gawin. Karaniwan lang ang tingin nila sa akin kahit pa ang mga hayop na aswang na yan ay may mga tawan. Wala kang ibang gagawin, Gerald, kung hindi ang mag-antay lang sa isang banda. Huwag ka nang mataranta. Ikaw naman, Wilbert, ang bugaw. Ikaw ang nahamon sa mga ito para uminit ang ulo. Kapag napansin mo may paparating, tumakbo ka nang patungo sa akin, gawa nang hindi ka namin na makikita. Magtiwala ka na. Alam ko ang kakayanan ko at hindi na ako nadi-isabi pa. Anong ibig niping sabihin? Hindi mo sila makikita iyo sa dabi. Nagkokwabi sila sa abilidad bilang magaling magtago. Kapag lumapit ka naman sa akin, mawawala ka sa paningin nila. Na para lang nagtatago-taguan tayong dalawa. Dahil ito sa mga kaibigan ko. Huwag ka na magtaka dahil alam mo na kung sino mga binabanggit ko. Mabilis pumasok sa isip noon ni Wilbert ang mga nasabing niya lang niya pang kipa. Hindi naman siya nag-anaman pang sumang-ayon noon. Naalala niya sinabi ng tatay niya. Lahat na mga sinasabi ng matanda. Wala pang sablay. Sumabot naman si Tatay Gerald noon na kung magiging bugaw daw si Wilbert at hahamunin ng aswang. Paano naman ito pupunta sa kanya? Ay naman kaya pang kito. Linlang lamang si Tatay Gerald. Sa kanya umanakituwo ang mga ito
at doon mismo sa harap nito magpapakita ang mga nilalang. Din kasi nakalagay ang pangbasad niya sa pagkukubi ng mga busawa at pagpapahina o ano ng katanlian ng mga yon. Kung isipin mo namang makakalapit at sasaktan ka eh. Kaya rin ang sinabi ko, walang mangyayari sa inyo. Basta ulang matapakot ha. Ay lang at inantay nila gumabi nun. Ayon kay Wilbert, kinakabahan daw siya nun. Matapang lamang siya sa una pero habang padilim ng padilim, naglalambot na mga tuhod niya. Lepsiga ito si Apangkito. Ilang bistansya sa may espasyo kung saan doon pupunta si Tatay Johnny. Malip na sila lamang yadan ayon sa matanda. Hindi takot sa usok ng apoy ang mga aswang, kundi sa mismong apoy. Kaya ilalayo niya ng konti sa kung saan doon magidinpain itong si Tatay Jurel. Sinadya niyang lagyan ng siga para makita nila sa oras na lumitaw na mga aswang. Nung nagmungkay ng matanda na humanda na sila, din na pumunta itong si Tatay Jurel sa paglalagyan niya. Habang si Wilbert naman, para umanong hihiwalayan ng kaluluwa sa takot-luwan, doon siya sa may masukal pumesto. Nagmumura pa umano, may isip na dapat pala siya na namang naging pamari nun. Mas nakakatakot pa pala ang bugaw kaysa sa pamain. Al sinabi sa kanila Apangkito, sisigaw lamang daw ng sisigaw, kasabay rin ng pagkiskis sa itak na banal ito. Kapag may paparaping na, alam na ni Wilbert ang gagawin. Gaya ng sinabi ng matanda, sa kanya ito tatakbo. Malapit lang daw si Apangkito doon sa may sida. Ito yung namamagitan mula sa kinaroroonan ni Tatay Jirel at ng albularyo. Nagsimula na daw noon magsisisigaw si Wilbert. Kasabay naman noon ay tila ba, lumalakas din ang kakaibang timig noon na tila galing sa isang malaking pusa. Hanggang sa maya-maya pa, may nakita siyang gumagalaw. Maliit lang naman yun pero posturang batang takapanganak lang. Hanggang sa nakita niya ang mga mata nito na kumikimim na para talagang pusa. Umatras si Wilbert. Tinatawag niya si Apangkito. Ang sabi na ay naroroon umano ang piano at baka may kung anong gagawin sa kanya. Huwag mong pansinin yan. Andong takot na niya lapindihan na labit. Magtiwala ka sa akin. Binatayan ni Wilbert, pero hindi daw umalis. Hanggang sa naubos na siguro ang takot niya noon at napalitan ng papang. Silubukan niyang tumakbo na mabilis patungo dito. Tapos inambahan ng pagtaganan itak. Pero nawala umanayin bigla. Nawala yung atensyon niya sa mga aswang. Naroon may ito sa tiyanak na iwan. Pila kiramdaman niya pa kung saan ito nagtuno. Hanggang sa nakarinig na siya noong may mga kadaskas kasabay ng pag-arinsanan umano ng lugar. Ang buong aala niya, sa tiyanak galing yon. Pero lang mapansin niyang marami ito. Doon na siya tumakbo patungo ay Apangkito. Nagsisisigaw pa daw siya noon. Kasi masyado na siyang napakalayo sa lugar kung saan dito yung hinamon ng mga aswang. Basta sa naaalala niya, humingi siya ng saklolo kay Apangkito. Pero hindi daw ito kumikibo doon. Nung nakalapit na siya sa matanda, pinipik daw ang kanyang penga at ang tigas kasi ng ulo mo. Sabi walang mangyayari sa'yo eh. Nakamanta ka ba? Kilala ko yung mga nilalang. Alam ko mga ugaling nila. Tapos pinapulan mo pa. Paano kung nagalit yan sa'yo, edi doble ang problema? Huwag kang mag-iinay. Nariyan sila malapit sa kapay mo. Inangat doon ni Wilbert ang kanyang ulo. Sinipat ang kinaroroonan ng Tatay Jurel. Des sa mga sandaling yun naman,
Makikipa din itong hindi man napapanaday. Hindi pong lakahan ka ng tumakbo. Hanggang sa meron na lamang ang palalaki ng kanyang mga mata. Lang may makipa siyang pa isa-isang lumilitaw na ubod na kapapangit na tao. Nakahubod-tubad lamang yun. Ang haba ng buhok na para bang taong grasa. Apat daw yun na. Samantalang ang nakipin na kanina na parang sibilyan. 3 lang. Bumulong sa kanya itong si Apangkrido. Sa oras daw na umidos ng matanda, mag-antay lang daw doon ito. Wag na wag lalabas dahil posibleng may iba pang nakamasidlang. Baka marami pa ang busaw at sunggabon ng patay ito si Wilbert. Timangulam si Wilbert. Maya-maya lang, napapansin niya habang lumalapit yung mga aswang sa kanyang ama. Parang nasasaktan na mga ito. Dumadayang. Yung isa pa nga, bigla na lang naglulupasay sa lupa na para bang pigatakte ng langgam. Hanggang sa biglang tumayo at nagtungo na doon si Apangkito. At sa maniwala man kayo o sa hindi, isa-isang pinagtatapagan ng albularyo sa ulo ang mga nilalam na yon. Hindi umano nakakagalaw at nakakapalag ang mga nito. Hanggang sa lahat ay bagsak na sa lupa na animay mga patay na. Lang magsalita si Apangkito na yun lang umano ang mga aswang. Doon malumikaw itong si Wilbert. Lumapit siya sa mga nilanaw. Lagulat siya daw ng ang papangit umano ng mga nito. Pero nasaan yung tao na gawyon nung malapitan niya? Napapailing na lamang ang binata noon at napapatipid kay Apangkito. Manghang-mangha ito sa matanda. Mantakin niyo ha. 4 yan. Mga aswang pa. Pero galulun niya kasinting na poksa yun. Yung isa, kamantikan pang umanong humiwalay ang ulo sa katawan. Yung iba naman ay may tama ng itak sa noo. At talagang malilubayon. Walang ano-ano namang ginuyod ang mga yan nila Tatay Jirel. Papunta sa Mesiga. Sinidaban. Hanggang sa matupok ko man mga ito at naging abo na lamang. Di na sila nagpalipas ng umaga. Sinaguro daw kasi noon ay Apangkito na yon lang talaga mga aswang. Sa abuti ang palad, wala nang iba. Ayon sa matanda, baka taga-ibang lugar ito at napanayas ng isang magaling na albularyo. Kaya nakaraping sa kanila. Dahil alam niya daw sa sarili na wala talaga aswang sa lugar na yon. Laging matagumpay ang lahat. Nakauwi sila noon. Mas lalo pong namangha si Wilbert na sabihin ni Apangkito sa mga residente. Naiisa ng uwanong aswang. Napatay na ito. At huwag nang matakot dahil likas ng lugar. Huwag lamang umanong ipagtalak ang balipan may aswang dahil magiging katatakutan ng kanilang lugar noon. Nagtalong siya sa matanda kung bakit labsinuhan ng ito. Ay naman sa albularyo. Kahit papanay iniingatan niyo man ang reputasyon ng lugar. Kaya ba sinabi niya mo ipagkalap? Pero hindi may iwasan ito dahil nga iba-ibang pananaw na nakatira sa kanila. Darating ang panahon na magiging tampulan ng usapan ng pangyayari na magdudulot ng pagkaasiwan ng mga dadayo. Kaya para iwas mas malala ang sitwasyon, iisa lang na aswang ang sinabi niya. Nagugulan si Wilbert pero hindi na siya nagbigay opinyon. Naisip niya na lang na baka hindi din mayabang na albularyo itong si Apangkito. Kaya nagkadinuan. Makalipas ang ilang buwan, etong si Wilbert ay inalok ng matanda para maging kadasulid niya. Noong una, pumayag si Wilbert. Pero noong nagpakita sa kanya ang isang patutak na nilalara. Kamuntikan pa mula siyang lumayas sa lugar. Mantakin niyo ba namang mas pangit pa daw yan sa aswang at talagang mas nakakapangilabot. Pumanaw na lamang umano si Apangkito noon. Naroroon lamang ito sa sariling bahay.
Nakahiga sa may kapre na parang natulog lang. Marami kami manihinayang kung bakit wala man lamang napasahan ito sa abilidad. Pero base kay Wilbert, dapat ay hindi ka pang hinayalan. Dahil hindi basta-basta ang magiging subok nun. Namumakod-tani lang talaga kasi nun. Ang bantog na albularyo. Sa lugar ng Benguet. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.